Hello po mga kamatyas, nandito po tayo ngayon sa Amongan Copies. Ayan, nasa labas po ako kaya hindi ako makasigaw. Nakakahiya din. I-analyze po natin itong laro nila Alireza Firouzja at ni World Champion Ding Liren. Matindi po ito. Nagkapisakan din ito sa round number 7. At sa end part po, pakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Firouzja, nag-E4, E5 si World Champion, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, D3 at pumasok sa Gyoko Piano. At dito nag C3, D6, A4, ayan typical na lagi nating nakikita, A5, Bishop G5, at nag H6 paalis, Bishop H4 umatras lang, Queen E7, parang laro ni Wesley ito Di ba black si Wesley? Nag G5 din, Bishop G3, Bishop G4 pin, Knight BD2 at nag Bishop A7. Ayan, iwas na para hindi matimingan ng atake ang Dark Square Bishop at nag Bishop B5. Ayan ang novelty mga kamatsas. Dahil ang palagi ang ginagawa dito ay Queen C2. Yan po. So balik tayo sa Bishop B5, novelty na ito. At nag-castling lang si World Champion. Rook E1, Knight H5, ayan, atake sa Bishop G3 at dito na King H1. Ayun, dahil na pressure dito si Firouzja na kapag nawala ang Dark Square Bishop niya, total nandyan din naman ang Bishop kaya umiwas muna King H1. Yun nga lang po, bad move mga kamatsas. Ang ginawa dito, ang dapat daw ay H3. Ayun. So yan pala ang best move. Pag H3 continuation po ay Bishop E6 tapos Knight to F1. Para kung capturein man ang Bishop, Knight ang pangka-capture. Okay? Pero ang ginawa dito ay nag King H1, Knight G7, H3, paalis, umatras lang. At nag Bishop C4 dito, King H8, at dito nag Bishop D5. Ayan. Ano idea ng Bishop D5? Maaring mag Knight C4 tapos paikutin yung Knight, nag Knight D8 dito. Ang plano ni World Champ ay mag C6 para i-neutralize ang nakapasok na Bishop. At dito nag D4. Ayan, binuo na po ang sentro at the same time para matakpan po ang Dark Square Bishop. Nag F6, Knight F1 at nag C6 paalis. Atras lang muna. Nag Knight DE6. Ayan, at dito nag Knight E3. Rook AD8, umaambon-ambon pa. Bahala na to, sabayan na. So Rook AD8, ang idea ni World Champ is pag kumapture sa E5 at least ready na ang rook niya sa D-file. At dito po nag Knight G4, King H7 umangat lang para depensahan. At dito nag Bishop B1 and nag Bishop G6, Queen to D2. Okay, angat lang. Itong Bishop G6, syempre yung Bishop po ay nasa gilid. Total wala namang balak talaga si Ding na i-exchange sa Knight. Kaya umatras lang. Tapos po ay nag Knight F4 si Ding. Sumugod, mukhang okay naman pero bad move sa computer engine. Ang gusto po ng computer, pinababalik Bishop H5. Bagay na medyo mahirap gawin na po sa human side dahil lalabas parang sayang na tira. So Knight F4, balik tayo sa ginawa and nag Bishop C2. Ayun, mali din po ang ginawa ng leading na si Firouzja. Dapat daw ang tira is capturing na pala yan. After G takes F4 and pasok ang isang Knight, Knight H4, Bishop F7 at dito nag Rook G1. Yan, intending to play later on to play G3. Then Rook takes G3. So Bishop C2 at battery sa G file. Mukhang yun ang plano dito kaya ganyan ang gusto ng computer. Pero ang ginawa dito ni Firouzja, balik tayo Bishop C2, nag Queen E6. So mali pa rin, dapat ang accurate move daw ay Knight G to E6. Ayan, para mabigyan ng trabaho yung passive Knight, mas aktibo na. Balik tayo sa Queen E6, Rook A D1. Ang dami po, sunod-sunod, hindi makita ang accurate moves. Dapat naman daw dito capturein pa rin, yan pa rin pala talaga. Okay, pero ang ginawa po, balik tayo is Rook A D1, nag H5, Knight G to H2, Queen F7 at dito nag Knight F1. Ayun, paiikutin ng Knight, Knight F E6. Umatras na and nag Knight to E3. E takes D4. Ayun, bad move ang ginawa ni World Champ. Dapat daw po ay Bishop to B8. Grabe, no? Even World Champion, talagang dami ring bad moves. C takes D4 at nag D5 dito. Challenge the center at kumapture. Good move.
Nag-c takes d5 and nag-bishop takes g6, queen takes g6, and yun nga lang po, nakainan ng isang pawn dito si world champ sa a5. Bishop b8 at nakipag-exchange, rook takes b8 at nag-queen takes d5. So lumalabas po sa isang kisap mata, dalawang pawn kagad ang nakuha dito ni Firouzja, no? Knight f4, tineret, queen b5, g4. Ayan, pinipilit din naman ni Firouzja na magkaroon ng initiative kapalit yung kanyang sinacrifice 2 pawns, pero hanggang saan? Yun ang tanong. Hanggang saan ang mararating niyan? Knight h4, queen g5, naghamon ng queen to queen, at dito po nag knight e to f5. Ayan, para madepensahan ang knight. So, kinapture, queen takes f5 check, nakipag-exchange, at sorry po, hindi pa pala nakipag-exchange. Nag in-between move muna to play rook e7 check, at dito nag king h6. Ayan, and knight takes f5 check, nag king to g6, at dito po ay nag knight h4 check. So dito po mga kamatsas ay kapansin-pansin na niresign na po ni Ding. Parang medyo may salimuot na mga sequence, pero parang hindi gaano nahirapan si Firouzja kung inyo pong pakikiramdaman at oobserbahan, ano. Medyo kailangan pa talaga ng bangis, angas ng tirada ni world champion Ding Liren para parang si Magnus, no, being a world champion, dapat ramdam na ramdam yung bangis, kisig, lakas. Ayun, ano naman po masasabi nyo mga kamatsas sa obserbasyon nyo sa laro ni world champ? Ayun, dito bakit nag-resign? Kasi wala na rin pong magagawa eh. So let's say king g5 ang gawin dito, mag g3 lamang. And sa continuation, knight h5 and d5, di ba? Wala eh, talagang swabing-swabe. Swabing-swabe na parang walang kaproble-problema ang puti. Nakakuha lang ng 2 pawns na maliwanag. Nagsimula doon sa queen takes a5. So ngayon po ang lumalabas na leading. Ito po, tingnan natin. Grabe si Firouzja. Katsa-champion lang nitong nakaraan ng Rapid and Blitz. Ang laki ng nakuha niyang premyo at nangangamoy na naman ngayon to become the champion of this very prestige standard tournament, na ang champion ay mag-uuwi ng $100,000 mga kamatsas. So nangunguna si Firouzja with 5 points at Fabiano Caruana with 4 points. So solo second place. At sumusunod sila Gukesh, MVL, Abdusatorob, Wesley So, and Pragdananda with 3.5 points. At world champion Ding Liren nasa pangwalo lamang with 3 points. Nepo 3 points. Anish Giri 2.5 points. Grabe ang performance po ni Firouzja. 3 na ang mga pinisak niya dito sa malakasang tournament na ito. May nalalabi na lamang pong 2 rounds at ang makakaharap niya this coming round number 8. Ding Liren versus Abdusatorob, Pragdananda versus Caruana, Wesley So versus MBL, Giri versus Gukesh. Yan po ang round number 8 nila. And sa round number 9 naman nila, ang makakaharap ni Firouzja ay si Gukesh. Ayan, so medyo 1.5 points last 2 rounds. Napakahirap na pong mahabol totally ni Firouzja. Sa totoo lang po kasi sa level nila napakaraming tabla na nangyayari. To lead with 1.5 points ay napakahirap na po. Halos pulling away na yan sa kanila to become the champion. Very near na ang championship kay Firouzja. At not bad for Fabiano Caruana kasi second place naman po siya, so 1 point behind the defending champion, pero kung bumagsak man siya sa second place, not bad. Masasabi po natin consistent pa rin ang kanyang performance from champion naging second place, so very consistent pa rin yan. So sana lang po kay Wesley ay manalo siya ng last 2 rounds niya. Napakaganda sa level nila na ganito. Pag nanalo ka ng last 2 rounds, para kang nanalo sa probability na napakaliit ang chance. Yan. Kasi kadalasan sa kanila pag ganito, tabla, 'di ba? Okay po mga kamatsas, so abangan pa natin ang last 2 rounds na yan. Nandito lang po ang inyong coach kamatsas. Magpupumilit saan mang lugar nandoon. Iyahatid sa inyo ang mga kaalamang dapat nating matutunan para sa i-improve ng ating chess sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan, mga kamatsas. At muli po, sa darating na Setyembre 23, God willing ay darating na po or magsisimula na ang ating online training. Nagpabukas po ako ng beginner lesson, intermediate and advanced lessons. Mag-enroll na po kayo
kayo. So, open po ang ating registration form link sa Facebook page Kamatyas at ganun din po sa ating YouTube community tab. Maraming salamat po mga Kamatyas. Narito po si Queen Kwang Kwang, si Silip. Ayan, nandito kami sa Amongan Copies. Ayan. Umaambon-ambon pa. Pero sabi ko ako, bahala na pag lumampas, di cut ang record, sabay pasok sa loob ng bahay. Mamaya papunta tayo saan? Dito pa rin sa Capiz, no? O kasi Iloilo na ba tayo? Yep. Iloilo na. Lilipat na pala kami. Ayan, shout out po sa mga kapisnon, na mga tagapanood natin, taga-subaybay. Maraming salamat po sa bahaging ito ay meron pala tayong mga followers and subscribers. Thank you so much po. Hindi ko man kayo ma-meet. Darating din ang time sana, hopefully, no, God willing, ay ma-meet namin kayo. Meet and greet tayo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at ma-meet nyo rin po si Kamatyas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.